Kabanata 3501. Matapos marinig ang mga salita ni Ay Camino, komportableng sumandal si Clyde Osborne sa kanyang upuan habang ninanamnem ang serbisyo ng dalawang magagandang maid. Napakahanga ng pamilya Torres ay sumusuporta sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang pamilya Wright ay may kaugnayan din sa pamilyang Torres. Maging ang pamilya Bauer ay malamang na hindi lalaban sa kanila. Sa suporta ng pamilyang Torres, may karapatan siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa Floatwell. Wrights. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ay. Pamilya ng Big Boss. Isang matamis na ngiti lang ang ipinakita ni Clyde. Ang Floatwell ay maaaring mukhang hangganan lamang ng Timog Kanlurang rehiyon, ngunit ang tubig nito ay mas malalim kaysa sa maiisip ng sinuman. Si Harvey ay lumalabas sa lahat ng dako, hinahamon ang lahat ng nasa likod niya. Nakatanggap pa ako ng mga ulat na laban siya sa mga Indian kamakailan. Sa tingin ko baka isa siya sa mga bahagi ng pamilya Torres. Hindi nakaiwas ng tingin si Ay nang magpakita siya ng selos kay Clyde na pinagsilbihan ng dalawang Diyosa. Prinsipe Osborne, ibig mong sabihin. Mapaglarong sinulyapan ni Clyde si Ay. Gamitin mo ang utak mo. Ano ang karaniwang ginagamit ng mga piraso? Kumunat ang noo ni Ay. Batay sa aking mababaw na kaalaman, ang mga pawn ay ginagamit bilang sakripisyo upang bumuo ng dominasyon. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring narito si Harvey para sa kanyang huli, at dala ang mga interes ng pamilya Torres at ng pamilya Wright sa Floatwell. Pero napakalalim ng tubig dito. Kung ang pamilya Torres ay lumaban sa isang taong hindi nila dapat, lahat ng kanilang gagawin ay agad na magbabalik. Nalilito ako. Ang pamilyang Torres ay may kontrol sa pamahalaan ng Floatwell, ngunit ang mga tao doon ay palaging binibigyang diin ang balanse. Ang balanse ng lahat ng bagay ay magiging mas mabuti para sa kanila na umunlad. Ngunit hinayaan ng pamilya Torres si Harvey na magalit sa puntong ito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Gusto ba nila na ang pamilya ang maging tampulan ng batikus? The Torreses aren't stupid, sabi ni Clyde na parang alam na niya ang lahat. Nasanay ang mga pawn sa kanilang kalamangan. Maaari nilang itatag ang kanilang pangingibabaw sa ganoong paraan. Ngunit kapag oras na upang ibalik ang mga tao sa kanilang panig, ang kailangan lang nilang gawin ay putulin ang mga piraso. Ginagawa na ito ng mga tao mula pa noong sinaunang panahon. Sabihin mo sa akin kung makuha ng pamilya Torres ang gusto nila. At sa pamamagitan ng isang serye ng mga galaw, sila ay naging isang nangungunang ranggo na pamilya bago harapin ang isang tinak sa aming panig. Ano pa ba ang magagawa nila kundi makipagpayapaan sa atin? Kung tutuusin, lahat tayo ay may karanasan. Kailangan nating maging matalino sa mga bagay-bagay, tama ba? Tapos tinapik ni Clyde yung mga babae sa tabi niya para magpalat sila ng pwesto. Kailangan kong sabihin na si Ansel Torres at ang kanyang pamilya ay kamangha-manghang. Kahit ako hindi ko maisip ang ganoong bagay. Nagpakita si Ay ng pagpapahayag ng realisasyon. Kaya, si Harvey ay kampi lamang ng kanyon sa puntong ito. Tama iyan, Prinsipe Osborne. May kailangan akong sabihin sa iyo. Si Harvey ay nakakasira sa paningin, ngunit ang kanyang asawa at hipag ay magagandang babae. Oh, gaano ba sila kaganda ang pinag-uusapan dito? Mukhang nasa sabik si Clyde Osborne matapos marinig ang mga salita ni Ay Camino. Si Ay may ilang mga larawan na nakahanda sa kanyang telepono ngayong umaga upang ipadala kay Clyde. Saglit na tinignan ni Clyde ang phone niya bago tumawa ng malakas. Ang isa ay isang mature housewife, at ang isa ay isang school beauty. Kawili-wili, parehong napaka-interesante, dahil bihira na magkaroon ng mga magkapatid na katulad nila. Kailangan kong gawin ang mga bagay sa sarili kong mga kamay. Kumaway si Clyde sa sekretarya na hindi kalayuan sa kanya. Tawagan si Commissioner Thompson. Nang si Clyde ay nasa telepono, si Harvey York ay walang pakialam sa nangyari. Matapos alagaan si Cynthia Zimmer, pumara siya ng taxi pumunta sa gitna ng Floatwell habang tinitingnan ang kontrata. Dumating siya sa Antigong Budokan.
Ito ay tahimik na parang libingan. Ang Budokan ay may kasaysayan ng higit sa 1 dekada. Minana ni Bowen Lee ang lugar sa kanyang ama. Ang pangalan ng lugar ay tinawag na Marshall Hall. Ang pangalan ay napakaklase, perpekto para sa gayong kapaligiran. Nandito ka na, Mr. York. Isang matangkad at malakas na lalaki ang matagal nang naghihintay sa pasukan. Mabilis siyang naglakad nang makita niya si Harvey na pumasok sa lugar. Narinig ko ang tungkol sa paglipat ng Budokan, Sir York, magalang niyang sabi. Sinabi na sa akin ng aking guro na makipagtulungan ayon sa pamamaraan sa iyo. Kabilang dito ang mga opisyal na selyo, account at sertipiko ng real estate. Mangyaring tingnan. Kumpara noon, parang mas magalang si Dylan Lee matapos turuan ng leksyon. Natural, alam niyang natalo si Bowen sa kanyang posisyon bilang pinuno ng sangay ng Longmen Floatwell at kailangan ding isuko ang kanyang Budokan. Naunawaan ni Dylan na hinding-hindi niya malalampasan ang isang tulad ni Harvey. Matapos makuha ang mga utos ni Bowen, wala ni katiting na puot at galit ang naramdaman ni Dylan, determinado siyang manatili kay Harvey anuman ang mangyari. Bahagyang tumanggo si Harvey nang walang sabi-sabi. Bahagi ng stake ang Marshall Hall. Bukod pa rito, hindi karapat-dapat si Harvey na manatili sa base camp ng Axgang ng napakatagal. Para kay Harvey, ang pagmamayari ng Budokan ay kapareho ng pagmamayari ng tirahan sa Floatwell. Ginoong York, maraming Budokan ang bakante dito, paliwanag ni Dylan. Ang Marshall Hall ay hindi ang pinakamalaki doon, at walang pinakamaraming estudyante. Ngunit ito ang pinakasikat. Maraming tao ang pumupunta rito para mag-aral matapos marinig ang tungkol sa atin. Marami sa kanila ay kabilang din sa mayayamang pamilya ng Floatwell. Kami ay kikita ng pera bawat taon sa pamamagitan lamang ng pagkolekta ng mga bayarin sa mag-aaral. Ipinakita ni Dylan kay Harvey ang paligid ng Marshall Hall na ipinakilala ang lugar sa kanya. Ang Marshall Hall ay batay sa mga tradisyonal na gusali sa bansa H. Mayroong kabuuang 3 courtyard. Ang unang pahina ay kung saan kami nakatira at kung saan kami kumukuha ng mga bisita. Ang pangalawa ay kung saan maaari kang manirahan kasama ang iyong pamilya. Ang huli ay kung nasaan ang garahe. Mayroon din ditong side hall para sa mga workshop at isang arena. Karaniwang nagsasanay ang mga estudyante dito. Mayroong halos 100 estudyante dito sa Marshall Hall. Noong nakaraan, ang mga guro ay walang oras para sa mga mag-aaral. Kaya kami kumuha ng 10 instructor para turuan sila. Ang bawat instructor ay isang dalubhasang martial artist mula sa isang sikat na pamilya. 10 estudyante ang kanilang pinangangasiwaan. Gumagawa din sila ng magandang trabaho. Hindi mo na kailangang pamahalaan ng Marshall Hall pagkatapos mong kunin. Sa instructor na ito dito, ang kailangan mo lang gawin ay makalikom ng pera. Si Dylan Lee ay may kaaya-ayang ekspresyon sa kanyang mukha. Malamang hindi mo alam dahil hindi mo pa nakikita ang ledger, Sir York. Hindi magiging mahirap para sa Marshall Hall na kumita ng $15 milyong bawat taon. Nagulat si Harvey. Maaari kayong kumita ng ganito kalaki sa pagtuturo. Ipinakita ni Dylan ang isang mapagmataas na ekspresyon. Aba, syempre, ang pinuno ng sangay ng Longmen Floatwell ay nagtuturo dito. Ang pagsasanay sa lugar na ito ay kapareho ng pagiging isang panlabas na disipulo ng Longmen. Kahit sino ay magiging maganda kapag nagparehistro sila dito. Maraming mayayamang tagapagmana ang handang gumastos ng malaki para lang makapagparehistro. Pero ngayon, medyo nakaramdam ng awkward si Dylan. Nang makita ang kalmadong tingin ni Harvey, mabilis niyang iniba ang usapan. Tama, Mr. York. Ang punong instructor ng Marshall Hall ay tinatawag na si Lena Iswell. Siya ay isang alagad sa labas mula sa Holy Martial Arts Training Ground ng Golden Palace. Hindi lamang siya isang makaranasang martial artist, ngunit siya rin ay may sapat na kaalaman sa iba't ibang martial arts. Higit sa lahat, isa siyang magandang babae na maraming humahabol sa kanya. Karaniwan siyang namamahala sa mga operasyon ng Marshall Hall. Pumupunta ako paminsan-minsan, ngunit wala akong boses dito.
Ngunit ngayong nandito ka na, ikaw na ang mamamahala sa lugar. Napabuntong hininga si Dylan, na parabang natatakot kay Lane. Gulat na napatingin si Harvey kay Dylan. Siya ang huling disipulo ni Bowen Lee, ang nangungunang disipulo ng sangay ng Floatwell Longmen. Pero parang medyo hindi siya mapalagay nang mabanggit niya si Lane. Baka hindi niya ito kayang labanan. Kung tutuusin, natural lang iyon. Kahit gaano pa kalakas si Dylan, apprentice lang siya ni Bowen. Si Lane ay hindi lamang isang alagad ng Golden Palace, ngunit siya rin ang punong tagapagturo ng Marshall Hall. Walang karapatang hamunin si Lane noong una pa lang ang isang tao na kayang ipagmalaki lamang ang lakas ng iba. Dito, Mr. York, hayaan mong ipakilala kita sa mga tao dito. Dinala ni Dylan si Harvey sa main hall. 12-dosenang mga mag-aaral ang naghihintay sa kanilang klase. Kung titingnang mabuti, nasa 18 taong gulang pa lamang ang mga estudyante, ngunit isang aura ng pagmamataas ang maramdaman mula sa kanila. Obviously, lahat sila ay galing sa mayayamang pamilya. Matapos maalala ang mga mag-agarang sasakyan na nakaparada sa kalye sa labas, alam ni Harvey na pupunta rito ang mayamang heiress pagkatapos ng klase. Sa madaling salita, gumagawa sila ng extracurricular activity sa lugar na ito. Napakabait ng mga instructor sa mga estudyante. Ginagawa nila ang lahat para mapasaya sila. Mga taong hindi kilala ang instructor. Marahil ay iisipin sila bilang mga katulong. Kumunat ang noo ni Harvey matapos makita ang nakita. Dito nagsasanay ang mga tao ng martial arts. Anong kakila-kilabot na lugar? Bawat tao, bigyan niyo ako ng ilang minuto ng iyong oras. Humakbang si Dylan Lee at pumalakpak. Please, huminto muna kayo. Ang instructor ay ganap na hindi pinapansin si Dylan at patuloy na pinapakiramdaman ang mayamang tagapagmana. Ang ilan ay nag-usap patungkol sa pagtuturo sa mga mayamang tagapagmana sa kanilang mga tahanan, habang ang iba ay nangako na maging kanilang mga bodyguard. Nakakahiya lang ang tanawin. Si Dylan ay nagpakawala ng ubo. Pakiusap, huminto muna kayo. Hayaan niyong ipakilala ko kayong lahat sa isang tao. Ano ang punto? Ang taong iyon na nakikipag-usap sa mga mayamang tagapagmana ay isang babaeng may angular na mukha, napapaligiran ng mas maraming tao na nakaupo sa gitna. She had a very slender figure with a face as beautiful as a painting, pero kitang-kita ang kanyang bossy na expression kaya nahihirapan ang mga tao na lapitan siya. Malamig niyang pinandilatan si Dylan at napabulalas. Hindi mo ba nakikita na lahat ay nagsisikap na mapalapit sa mga estudyante rito? Bakit mo sila ginugulo? Di ba sabi ko sa'yo wala kang boses dito? O sinasabi mo na medyo malaya ka na? Sinabi na sa akin ng branch leader Lee noon. Ako ang namamahala sa lugar na ito. Kailangan mong makinig sa akin kahit narito ka. Umalis ka na dito. Dalhin ang iyong messenger at walisan ang arena. Tandaan, tiyaking malinis ito. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Naturally, tinatrato ng babae sina Dylan at Harvey York bilang kanyang mga kampan. Nais ni Lane na iswel ang ganap na awtoridad sa Marshall Hall. Hindi niya hahayaang may magtanong sa kanya. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Dylan. Instructor na iswel, nandito ka pa. Pinandilatan ni Lane si Dylan. Malapit na mag-alas 5, magpa-practice ang mga estudyante. Kaya mo bang pasanin ang responsibilidad kung sila ay mahuli dahil sa iyo? Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil ikaw ang nangungunang disipulo ng sangay ng Longmen Floatwell? May sasabihin ako sa iyo, ikaw ay walang iba kundi isang langaw lamang sa aking paningin. Curious na tumingin si Harvey kay Lane matapos marinig ang mga salitang iyon. Mukhang nasa 27 taong gulang ang babae. Hindi lamang siya ay may magandang mukha, ngunit siya rin ay nagtataglay ng medyo dominanteng kilos. Ito ay malinaw na siya ay isang dalubhasa. Kung hindi yun ang kaso, hindi niya sana tretuhin si Dylan ng ganito noong una. Hoy, sa palagay mo ay maaari mong turuan kaming mga tao mula sa Holy Martial Arts Training Ground pagkatapos ng ilang araw sa Longmen. Iyon lang ang mayroon kay Dylan. Sa tingin niya ay kahanga-hanga siya dahil lang sa tinawag siyang senior. Sino sa tingin niya ang nagtatag ng Marshall Hall?
Maging si branch leader Lee ay walang choice kundi respetuhin kami nang magpasya siyang kunin kami. Hindi rin siya pinapayagang sabihin sa amin kung ano ang gagawin. Sino siya sa tingin niya? How dare he tell us what to do? Oo, kung patuloy siyang gumagala, titigil ako at isasama ko ang mga estudyante. Sa aming mga talento, magiging madali ang muling pagtatatag ng Budokan. Tumayo ang instructor na nakikipagkwentuhan sa mga mayamang tagapagmana bago tumingin ng malamig kay Dylan. Sinigawan pa siya ng mga ito, sa pag-aakalang hindi niya maririnig ang mga ito. Kung tutuusin sa kanilang ugali, sila siguro ang dahilan kung bakit nakatayo pa rin ang Marshall Hall. Ang mga estudyante ay nagpakita rin ng mga cute na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw na hindi sila mapakali sa presensya ni Dylan sa sandaling iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3505. Sumilip ng malalim na tingin si Harvey York habang sinulyapan si Dylan Lee. Ganyan ka ba talaga kababa sa Marshall Hall? Sobrang awkward ng pakiramdam ni Dylan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng mga sandaling iyon. Sapat na ang pagdadaldal. Inis na tinitigan ni Lane na iswel ang orasan sa dingding. Linisin ang buong arena. Tandaan na linisin din ang mga kagamitan. Magsisimula na ang klase. Gagawin mo ba o hindi? Mas mabuting umalis ka dito kung hindi. Ang isa pang instructor ay nagpakita ng hindi kanais-nais na hitsura. Malinaw, nasisiyahan silang yurikon si Dylan. Kung tutuusin, kahit galing sila sa tinatawag na Holy Martial Arts Training Ground, altar disciples lang sila. Wala silang lugar sa harap ng mayayamang tagapagmana. Kaya naman gusto nilang tapakan ng isang tulad ni Dylan para ipagmalaki ang kanilang katayuan. Lumalampas ka sa linya, hindi na napigilan ni Dylan ang kanyang nararamdaman. Sa kanyang suporta na nakatayo sa tabi niya, plano niyang umatake. Ngunit sa napakahalagang sandali, ikinaway ni Harvey ang kanyang kamay, sinenyasan siyang huminto. Hindi mahalaga, let's just sweep the floor, mahinahong sabi ni Harvey. Hindi dahil interesado si Harvey sa paggawa ng takdang aralin. Gusto niyang makita kung paano mamumuno sa klase ang tinatawag na instructor. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay magiging kanyang pag-unlad. Pinlano niyang unawain ang buong sitwasyon at baguhin ito ng paunti-unti kung hindi ito kasiya siya. Dapat tanggalin sa trabaho ang mga taong hindi kwalipikadong pumunta rito. At ang mga mag-aaral na walang magandang pamantayan ay dapat ding paalisan. Dahil ang lugar ay ginamit para sa pagsasanay, ang mga taong pumunta lamang dito upang sunugin ang kanilang pera ay hindi dapat payagan. Tanging ang mga nagnanais na palawakin ang kanilang kaalaman sa martial arts ng H-Country ang may karapatang pumasok sa lugar na ito. Habang nagpapalit ng instructor at mga estudyante, kinuha ni Harvey at Dylan ang kanilang mga walis bago pumunta sa arena. Walang gaanong nagawa si Harvey, ngunit malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na nagwalis si Dylan sa sahig. Mabilis niyang nawalis ang buong bakuran bago pinunasan ang mga gamit. Nagulat si Harvey sa nakita. Siya ay isang magandang katulong na lalaki, okay. Medyo kasuklam-suklam siya, ngunit ang mga taong tulad nito ay medyo kapaki-pakinabang kung minsan. Tulad ng paghanga ni Harvey kay Dylan, lumabas si Lane sa dressing room na nakasuot ng puting robe, perpektong ipinakita ang payat at nakasisilaw na figure ng isang martial artist. Pakiramdam niya ay hinamon ang kanyang awtoridad nang makita niyang nakatayo si Harvey na walang ginagawa. Malamig niyang tinitigan si Harvey at sumigaw, "Anong nangyayari sa iyo? Brain dead ka na ba? O hindi ba gumagana ng maayos ang mga paa mo? Sinabi ko sa iyo na magwalas ka sa sahig. Nagpapanggap ka bang monghe o ano? Sa tingin mo ba extra ka sa isang pelikula? Hayaan mo akong babalaan ka. Kahit isang butil ng buhangin ay hindi pinapayagan sa arena. Kapag may nasaktan dahil sayo, papanagutin kita." Pagkatapos, sinulyapan ni Lane si Dylan, na nagpupunas ng gamit bago tumawa. "Wala kang silbi, at wala rin ang iyong mensahero. Hindi nga siya marunong magwalis ng sahig.
Bakit dito ka pa nagdala ng ganito? Alinman sa inyo na magwalis ng mapahamak na sahig, o umalis ka dito ngayon din. Itigil na ang pagiging nakakasira ng tanawin. Mabangis na tingin ang ipinakita ni Lane na Iswell sa oras na ito. Gayunpaman, maganda pa rin siya. Siya ay talagang brusko, ngunit ang kanyang magandang mukha ay magdudulot sa sinumang gustong gawin ang anumang sinabi niya sa kanila. Hindi ito nakita ni Dylan Lee sa ganoong paraan. Tuluyan na siyang nainsulto. Gusto niyang ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi man lang siya naglakas loob. Ano, ang isang mensaherong tulad niya ay hindi marunong magwalis ng sahig. Baka sinusubukan niyang nakawin ang ilan sa ating mga aralin. Sapat na kami para hindi ilantad ito. Gayunpaman, siya ay nagpapanggap na isang modelo kapag siya ay dapat na nagwawalis ng sahig. Sino siya sa tingin niya? Hindi ba niya alam na ipinag-uutos na magwalis ng sahig bago ang anumang aralin? Ano ang mga karapatan niya upang matuto kung hindi niya magawa ang isang bagay na simple? Si Dylan din, tinatawag niya ang kanyang sarili na pinakamataas na disipulo ng Floatwell Longman Branch. Ngunit hindi man lang niya kayang turuan ang isang tao kung paano magwalis. Hindi nakakagulat na kinuha kami ni Branch Leader Lee sa napakataas na presyo. Ang mga mag-aaral na nakikinig ay patuloy din na nag-iinsulto sa mga salita ng instructor. Hindi mo ba alam kung gaano kalambot at kahalaga ang aming balat? Kailangan naming pumunta doon ng nakayapak. Ano ang mangyayari kung magasgasan ang mga paa namin dahil sa iyo? Hindi mo kami mababayaran kahit ibenta ka namin. Lumuhad ka at maglinis. Hindi kami matatapos hanggat hindi mo ginagawa. Itinuro ng mga kritikal na estudyante si Harvey York, na hinihiling na linisin niya ang mga sahig. Ang mga instructor ay napuno ng kagalakan matapos makita ang tanawin. Hinihintay ng lahat na humingi ng tawad sina Dylan at Harvey. Si Dylan ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Gusto niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Ngumiti siya. Ang sabi mo lahat ng martial arts ay nagsisimula sa pagwawalis ng sahig, tama ba? Bahagyang nagdilim ang mukha ni Lane. Tama iyan. Kaming mga eksperto sa martial arts ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagwawalis sa sahig. Walang magiging resulta kung walang pagsisikap. Paanong hindi mo maintindihan iyon? Kung hindi ka man lang gagawa ng isang bagay na ganito kasimple, bakit mag-abala ka pang magnakaw ng mga aral mula sa amin? Akala mo ba ganoon kadali para sa iyo na samantalahin kami? Tumango si Harvey. Base sa sinabi mo, kung may gusto akong matutunan. Dapat magsimula na akong magwalis, di ba? Nagsisimula ng makaramdam ng inis si Lane. Tama, magwalas ka na ng sahig. Bibigyan kita ng 5 minuto. Palagi mong sinasabi na nandito ako para magnakaw ng mga leksyon mo, malamig na bulalas ni Harvey. Ngunit, sulit ba ang iyong hindi magandang tinuturo? Natigilan si Lane bago nagpakita ng malamig na ngiti. Oh, so sinasabi mo ba na expert ka rin? Magaling kang magpakitang gilas. Ibibigay ko sa'yo yan. Ano, bakit hindi mo ipakita sa akin na ikaw ay isang dalubhasa? Babawiin ko lahat ng sinabi ko kung kaya mo. Mabuti. Tumango si Harvey bago iniwagayway ang kamay, diretsyong itinutok ang walis sa sahig sa harapan ni Lane. Bahagyang umindayog ang walis habang nakatanim ang 3 paa nito sa lupa. Paano kung ganoon? Malamig na tanong ni Harvey. Ano? Natahimik ang karamihan. Laking gulat ng lahat ng estudyante. Maging si Lane na Iswell at ang iba pang mga instructor ay lubos na hindi makapaniwala. Si Harvey York ay mukhang isang tao mula sa isang pelikula, casual na idinikit ang kanyang walis sa lupa ng biglaan. Isang matapang na galaw. Ang mga estudyante ay mga baguhan lamang. Nanunood lang sila ng palabas sa puntong ito. Ngunit ang mga tagapagturo ay may karanasan. Alam nilang ganoon din si Harvey. Maraming tao ang maaaring magdikit ng walis sa lupa, ngunit maaaring mahirap kontrolin kung saan ito dadalhin, tulad ng ginawa ni Harvey. Kahit na si Branch Leader Lee mismo ay hindi makakagawa ng ganito. Kalmadong tumingin si Harvey kay Lane bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Sa tingin mo ba narito pa rin ako para magnakaw ng iyong mga tinuturo?
Ano ang ibig sabihin nito? Agad na nagdilim ang mukha ni Lane. Naramdaman niyang tinatapakan ang kanyang pride. Pero kahit ganon, nagsalita pa rin siya na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. May sasabihin ako sa'yo, ang martial arts ay tungkol sa disiplina, pangako, progresibong pag-atake at pagiging mapagpasya. Maaaring ito ay mukhang kahanga-hanga, ngunit ang lahat ng iyong inilalagay ay isang palabas para sa karamihan. Ito ay malayo sa isang tunay na martial art. So paano kung may alam kang trick? Ang aming mga estudyante ay hindi matututo ng mga trick na tulad nito dito, ngunit lahat sila ay sanay sa aktwal na labanan, hindi katulad mo. Si Lane ay nagsuot ng dominanteng hitsura, ngunit ang iba pang mga instructor ay maaaring sabihin na siya ay hindi makatwiran pagkatapos tumingin sa isa't isa. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey bago mapaglarong tumingin kay Lane. Sa palagay ko ang mga taong walang kamalayan sa sarili na tulad mo ay hindi dapat magturo sa mga mag-aaral dito. Namula si Lane sa galit matapos marinig ang pang-iinsulto ni Harvey. Ikaw na masama, how dare a outsider like you teach me how to do something? Sigaw ni Lane, umalis ka na dito ngayon din. Hindi ka tinatanggap ng Martial Hall. Hindi mo mapapaalis dito si Sir York. Instructor na Iswell, likas na sabi ni Dylan Lee. Bakit hindi? Isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Lane. Mapapaalis din kita dito pagkatapos kong tawagan si Bowen Lee, hayaan pa ang lalaking ito. Naturally, naramdaman ni Lane na ang kanyang autoridad ay hinahamon matapos siyang patuloy na hindi igalang ni Harvey. Kaya naman sabik siyang suklian ng pabor. May isang bagay na hindi mo alam, instructor na Iswell. Ito si Sir York, ang bagong may-ari ng Martial Hall. Mula ngayon, sa kanya na ang lugar na ito. Walang sino man ang may karapatang paalisin siya. Huminga ng malalim si Dylan. Hindi man lang siya nagdalawang isip na ilabas ang lahat. Ano? Nagulat ang lahat matapos itong marinig. Walang umasa na ang gwapong binata na gumawa ng ganoong kahangahangang hakbang ay magiging bagong may-ari ng Martial Hall. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lane at ng iba pang instructor. Nagkatinginan sila bago nagpakita ng senyales ng puot. Hayaan mong ipakilala ko kayong lahat. Ito ang bagong may-ari ng Martial Hall, si Harvey York. Ibinaba ni Dylan ang kanyang wallis at sinimulang masiglang ipinakilala si Harvey sa mga instructor. Please alagaan niyo siya simula ngayon. Kakaibang mga tingin ang ipinakita ng lahat habang nakatitig kay Harvey York. Lahat sila ay curious tungkol sa bagong may-ari ng Martial Hall. Halatang walang nakakaalam kung may lakas siya para madaig ang Budokan. Pagkatapos ng lahat, ang mga instructor ay medyo mahirap pakitunguhan. Nagtataka namang tumingin si Harvey sa paligid niya. Alam niya na ang mga tao dito ay may lihim na motibo, ngunit hindi siya mapakali. Sir York, ito si Instructor na Iswell, Instructor Lee, Instructor Jackson. Masigasig na ipinakilala ni Dylan Lee si Harvey sa lahat. Itong instructor ay isang veterano at elite ng Martial Hall. Ang aking guro ay gumugol ng maraming pagsisikap sa pag-recruit sa kanila dito. Kamusta? Ako si Harvey. Magalang nabati ni Harvey sa lahat. Magtulungan sana tayo. Nang matapos magsalita si Harvey ay isang malamig na ngisi ang pinakawalan ng isang malakas at matipunong lalaki. Bakit kami dapat makipagtulungan sa iyo? Kung wala kami, isasara ang lugar na ito sa loob ng 2 buwan. Malamig na tumawa ang ibang mga instructor matapos marinig ang mga salita ng matipunong lalaki. Walang ibig sabihin si Harvey sa kanila. Sa kanilang mga mata, tanging si Harvey ang maaaring magpakitang gilas. Wala na siyang ibang magawa. Hindi sila mapakali na magtrabaho kasama siya. Paanong mamuno sa Martial Hall ang isang ganyan? Lubos nilang minamaliit si Harvey sa puntong ito. Si Dylan ay likas na sumimangot. May isang bagay na hindi mo alam. Si Sir York ay napakagaling na tao. Siya, pinutol ni Harvey si Dylan bago humakbang pasulong. Ano, naiinis ba kayong lahat na ako ang naging bagong may-ari? Mahinahong tanong ni Harvey na sinulyapan ng matipunong lalaki at ang iba pang instructor.
Isang kaakit-akit at mukhang mature na instructor ang nag-assess kay Harvey bago nagpakawala ng malamig na pagngisi. Hindi ka pa mukhang may sapat na gulang para magmamay-ari ng lugar. Ano ang iniisip mo na maaari mo kaming kunin sa ilalim ng iyong pakpak? Sa tingin mo ba makokontrol mo kami? Ngumiti lang si Harvey. Paano ko gagawin yun? Simple. Alinman sa puwersa mo kaming paalisan. O paulanan mo kami ng pera. Humalaklak ang isang square-faced instructor. Pero sa paghusga sa itsura mo, malamang player ka lang. Hindi mo malalaman kung ano talaga ang martial art. Panatilihin natin ang mga bagay na simple at pag-usapan ang tungkol sa pera. Nananatili lang kami dito para sa kapakanan ni Branch Leader Lee at instructor na Iswell. Dahil hindi na si Branch Leader Lee ang may-ari, bakit kailangan pa natin itong pag-usapan? Tutal, hindi naman tayo magkakilala. Naka-cross legs ang kaakit-akit na instructor habang nakasandal sa upuan na may masamang tingin. Harvey, ano? Wala akong pakialam kung saang pamilya ka nang galing. Wala akong pakialam kung galing ka sa nangungunang 10 pamilya o sa 5 nakatagong pamilya. Dahil negosyo ang pinag-uusapan natin, maiintindihan namin ito para sa iyo. Number 1, taasan ang aming mga sweldo ng 10 beses. Number 2, 5 estudyante lang ang tututukan ng mga instructor bawat taon. Kung lalampas kami sa threshold, makakakuha kami ng 80% ng mga bayarin sa estudyante. Number 3, ang bawat instructor ay makakakuha ng 5% ng bahagi ng pagganap. Kung tutusin, kami ang nagpalaki ng Marshall Hall sa ngayon. Natural lang na kukunin namin ang 5% ng iyong kabuoang bahagi. Napabuntong hininga si Dylan. Hindi niya akalain na ganito pala katakam ang mga instructor na ito. Hindi inisip ni Harvey York ang hindi makatwirang mga kahilingan. Anymore. Siyempre meron pa. Isa ka lang outsider, kaya wala kang masabi sa management dito. Kung sino ang near-recruit namin at kung paano namin sila near-recruit ay nasa amin na. Pupunta ka lang dito taon-taon para kolektahin ang iyong mga dibidendo. So, tinatanggap mo ba? Laking gulat ni Dylan Lee. Hindi niya inaasahan na ganito ang gagawin ng mga instructor. Ang Marshall Hall ay karaniwang mauupahan kung gagawin ni Harvey ang hiniling ng mga instructor. Kaunting upo lang ang kikitain niya. Aalisin ang autoridad at mga karapatan sa pamamahala. Kung tatanggapin mo, magpapatuloy kami sa pagtrabaho dito. Kung hindi, titigil kami at magtatayo ng isa pang budokan sa kabilang kalye. Mahinahong sabi ni Lane na Iswell. Bibigyan ka namin ng ilang araw. Ibigay sa amin ang iyong mga sagot pagkatapos nito. Ngayon, umalis ka na rito. Huwag mong istorbohin ang klase ko. Hindi mo magagawang managot para dito. Isang malabong ngiti ang ipinakita ni Harvey matapos makitang nagkakaisa si Lane at ang iba pa. Sinusubukan mo bang pilitin akong umalis sa posisyon? Ang bangis. Nang ibabaw talaga, ngunit, hindi ka ba masyadong kumpiyansa sa iyong kakayahan? Ano ang dahilan kung bakit iniisip mo na magagawa mo ang lahat ng gusto mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Tama na ang usapan, Harvey. Ang matipunong instructor ay nagpakita ng nakakaawang ngiti sa kanyang mukha. Lalaki ka, maging tapat tayo. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng matalas na dila sa puntong ito? Alinman ay tanggapin mo ang aming mga tuntunin ngayon. O pumunta ka at makipaglaro sa iyong sarili. Wala kang ibang pagpipilian. Natural, ang mga instructor na iyon ay namuhay ng medyo maginhawang buhay sa Marshall Hall nitong mga nakaraang taon. Naniniwala sila ang mga tunay na eksperto, na iniisip na sila ang nagtayo ng reputasyon ng lugar. Kung hindi si Bowen ang pinuno ng sangay, mapipilitan na sana siyang umalis sa kanyang posisyon noon. Pabayaan ang mga tagalabas, sa kanilang makitid na pag-iisip, naniwala silang babagsak sa lupa ang Marshall Hall sa sandaling umalis sila. Iminumungkahi kung kunin mo ito, rookie. Oo, pumunta kami dito para kay instructor na Iswell at sa iba pa. Sino ang pupunta sa ganitong lugar kung wala siya dito? Hindi na si Branch Leader Lee ang may-ari ng lugar. Walang kwenta ang lugar na ito kung aalis rin si instructor na Iswell. Kung walang instructor,
tiyak na magsasara ang lugar sa loob lamang ng ilang buwan. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil may pera ka. Sisirain mo ang Marshall Hall, na nandito ng mahigit isang siglo. Bago pa man makapagsalita si Harvey, pinilit na siya ng mga estudyante na tanggapin ang mga tuntunin. Si Lane at ang iba ay nag-cross arms habang nakatingin kay Harvey ng nanunuya. Natural, sa isip nila, walang karapatan ang mga brats na tulad ni Harvey na hamanin sila. Sa kasamaang palad, nakatira sila sa isang sibilisadong lipunan. Sasampulin na sana ni Lane si Harvey kung hindi iyon ang nangyari. Kabanata 3510. Gusto nyo ang sagot ko ngayon? Isang malabong ngiti ang ipinakita ni Harvey York habang naka-cross arms. Hindi mo alam ang lugar mo, hindi ba? Hindi mo ba naiintindihan? Lahat kayo ay hindi nagbukas ng Marshall Hall. Kung wala kayo, ang Marshall Hall ay isa pa rin sa pinakamahusay na Budokan sa Floatwell. At kung wala ang Marshall Hall, kayong mga tinatawag na instructor ay walang pinagkaiba sa mga doktor tapal. Wala kasi kayong moral. Pinag-uusapan nyo ang tungkol sa pera sa tuwing magkakaroon kayo ng pagkakataon. Ang ginagawa nyo lang ay sirain ang mayayamang tagapagmana. Nasaan ang puso nyo para sa martial arts? Umalis kayo dito at maging private tutor ng ibang tao kung gusto nyo. Ngunit huwag kayong maglakas loob na subukang lokohin ang mga estudyante na talagang nagsisikap na matuto ng isang bagay dito. Walang dapat ikatakot kung wala kayong itinatago. Tingnan nyo ang mga estudyante. Mukhang may promising talent sila, pero tingnan nyo kung ano ang ginawa nyo sa kanilang lahat. Magaling lang silang magpakitang gilas sa oras na ito. Are you trying to tell me na tinuturuan nyo sila? Anong biro? Wala ni isa sa inyo ang nakakaalam ng kahit isang bagay, ngunit kayo ay naririto sa labas na nagbubuga ng kalokohan. Natatakot ba kayo sa pag-alis ng mga estudyante pagkatapos nilang malaman ang lahat mula sa inyo? Napatingin si Harvey sa mga instructor. Tinatawag niyo ang inyong sarili na isang instructor na may ganitong mga pamantayan at moral. May halaga pa ba kayo? Nagsimulang magtinginan ang mga estudyante. May point talaga siya. Ang ilang mga mag-aaral ay narito na ng higit sa 3 taon, ngunit hindi nila nararamdaman na sila ay may natutunan. Wala silang pakialam noon, pero bigla silang natauhan matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para i-lecture kami ng kabastusan? Agad na nagdilim ang mukha ni Lane na iswel matapos insultuhan ni Harvey sa harap ng lahat. Marami pa rin kaming estudyante dito kahit walang moral. Ang mga mag-aaral ngayon ay hindi ganap na hindi magagapi, ngunit maaari nilang palakasin ang kanilang mga katawan. Inilalagay namin ang aming isip at kaluluwa sa pagtuturo sa mga estudyante. Wala kang karapatang punahin ang aming mga kakayahan at tagumpay. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ng matipunong instructor. Isa ka lang outsider. Wala kang karapatang husgahan ang aming intensyon. Tama, itinuturo lamang namin ang aming mga aralin batay sa kanilang mga kalakasan at kahinaan. Wala kang alam. Ganoon ba? Yan ba talaga ang iniisip mo? Itinuro ni Harvey ang isa sa mga estudyante na medyo namumutla ang mukha. Ang batang ito ay likas na mahina. Kailangan niyang matuto ng mga bagay tulad ng Wing Chun para pamahalaan ang kanyang katawan. Ngunit hinayaan mo siyang matuto ng 8 extremes, sa halip, isang matinding martial art. Mukhang mas malakas siya, pero napapagod siya. Marahil kailangan niyang bumangon ng hindi bababa sa 3 beses upang umihi sa kalagitnaan ng gabi. Kung magpapatuloy ito, baka tuluyan na siyang ma-kidney failure. Magsisimula pa siyang umihi ng dugo. Napansin mo rin ba iyon? Natigilan ang alagad matapos marinig ang mga salitang iyon. Nagtataka ako kung bakit ito nangyayari kamakailan lamang, likas na sabi ng estudyante. Pagkatapos, tinuro ni Harvey ang isang magandang mukhang estudyante na may malamig na ngiti. Instructor Lee, hinahayaan mo ang estudyanteng ito na magsanay ng Tai Chi, tama ba? Ngunit naisip mo ba na ang kanyang emosyon ay makakaabala lamang sa kanya kung sasanayin mo siya ng ganito? Kung magpapatuloy ito, babangon siya mula sa kama gabi-gabi nang hindi niya alam.
Nagulat ang magandang estudyante. Tama siya. Kamakailan lang, naglalakad ako sa aking pagtulog.